Good evening po. In 40 meters, you turn left. Mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Pilipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is September 4, 2025. At tayo ngayon ay papunta Continue for 200 meters, then make a sharp sa left may onto Metro Bank 32nd. Fort, sa may 5th Avenue po yan, Lane A, Bonifacio, Global City, Taguig po. At dadalhin po natin sa may ano to, Celeste Tower, sa may Prisma Residences, Pasig Boulevard, Bagong Ilog, Pasig po yan. Okay, so magbabalik po tayo. Head Mamaya konti southwest po, on Rizal Drive. nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po kung may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, In 80 meters, make a sharp left at the traffic light. pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatutulan. In 60 meters, make a sharp left at Lahat the po ng traffic light. pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatutunan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti. So nakuha na po natin sila. Kainin, ano bang i-serve sa iyo, huwag kang magtanong. Hindi mo pwedeng i-quote directly yun, i-apply mo sa atin. But the principle is there. Ano principle, yung prinsipyo na tinutukoy ni Pablo doon is huwag kang maging sensitive ka sa conscience ng iba. Partner, at gusto ko lang ano kasi kung yung sinasabi mo na huwag ka nang magtanong kapag ka may iyahain sa'yo, huwag ka nang magtanong kung ano yun. Mahirap naman po yun kasi kung gagawin po natin literalismo, pagpalagay na lang po natin literal natin, paano kung ang hinain sa'yo ay lason? Di ba? Eh wala nga namang huwag mong tanungin na kung lason to, ano ba, saan ba to? Di ba? Kaya kung ililiteral po natin, mas, I think partner, mas malaki ang dilemma. Mas malaki ang problema. Kaya yung ating yung pinag-aaralan parang na James chapter 2, yung subject kasi ng kanyang ina-address is yung mga believers na nag-claim lang na sila ay believers pero apart from works yung kanilang pananampalataya. Kaya yung sinasabi mo, partner, hindi talaga sila nagbabangga, ano? Mali hindi talaga na nagbabangga. pagbanggain mo sila. Yeah, mali. Kasi ang sinasabi ni ni Pablo is yung root of our salvation or justification is in Christ, by grace, by faith, through faith alone. Pero yung sinasabi naman ni James, yung produce Yes. ng ating claim na pananampalataya, yung mga gawa. So magkaiba, hindi iba yung ina-address. Doon pa lang sa sinasabi ng partner, nakita ko yung sinasabi ni Paul, yung source of salvation, yung source of justification. Yung kay James naman, yung result of justification. Ibig sabihin, ito na yung naging resulta dahil ikaw ay sumumpalataya, syempre, mayroong makikitang gawa. Yung kay Pablo naman, nadja-justify pa lang eh. Hindi yung kautusan ang naging matuwid dun sa tao, kundi yung pananampalataya kay Kristo. Si James partner, practical yung kanyang dinidil. Kasi Yes. sabi dito ni James, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at ang mga balok at sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Practical na buhay ito. Practical na buhay. Oo. So ito ang ina-address ni James. Hindi yung sasabi ka lang, ay ako mananampalataya ako, tagal na ako sa pananampalataya, dito na ako tinubuan ng uban. Yung poem na in-upload nga sa Facebook, ayan, grinatan na ng picture nila. Di perfect ang way niya. Perfect is for natin. Na, ay, nagsabi ka na, kung
Tumayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Supalit hindi ninyo sila binigyan ng mga bagay na kinakailangan ng kanilang katawan. Anong pakinabang iyon? Sabi ni James. So ang ina-address niya dito, partner, yung practical na buhay natin. Huwag kang magsabi lang na ikaw ay Christian, At saka pero yung practical. applicable yan sa panahon natin ngayon, partner. Oo. Baka may sabihin lang natin, ay matagal na ako mananampalataya. Minsan pa naman makakarinig tayo ng ganyan. Ay matagal na akong mananampalataya, kapatid. No? So, dito na ako ganito ganyan. Pero nakita naman natin yung buhay. Yung evidence ng pananampalataya ay wala roon. So, delikado po yun. Baka tayo po ang sinasabihan ni James. This applies to us, partner, na i-evaluate natin yung ating pananampalataya. Baka talagang hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus kasi hindi nakita ang produce sa buhay natin. Which is, makita na natin, partner, sa New Testament, si Paul from murderer to the preacher of life. From murderer si Pablo. Si James, iba-iba yung story ng mga apostol. Yes. Pero mismo sa kanilang mga buhay, merong ebidensya. Yung kanilang encounter sa Panginoon Kristo. Which is, hindi natin ma-dinayan throughout the scriptures, especially sa New Testament. Hindi natin ma-dinayan na yung nakapag-encounter sa Panginoon Jesus ay merong experience ng kaligtasan, Yes. ay gumagawa talaga ng mabuti. Tama. Yan talagang may tinatawag tayong transformation. Kaya mga hindi na taga-subaybay. Kaya actually hindi po mahirap hindi po mahirap ipaunawa sapagkat sa mga nakikinig po sa atin sa oras na ito, tayo po ay nakaranas, tayo po ay sumampalataya. Automatic po, alam ko po na meron po mga nawala po sa inyo. Meron po mga nabago po sa atin. So yung po mga nabago na yun, ibig sabihin yun po yung resulta ng ating pong pananampalataya. At yun po ay ginawa po natin because yun po ay galing sa ating pananampalataya. So, kaya napakalinaw po. Kaya kung ang pag-uusapan po natin si Pablo po ba at si James o si Santiago ay merong salungatan o nagsasalungat na sila ng pangunawa at sinasabi tuloy ng ibang mga mananampalataya, ibang denomination o ibang mga nag-aaral ng Biblia, sinasabi tuloy nila na tingnan nyo yung Biblia nyo ay hindi sila nagkakaunawaan. Kaya may mga grupo na hindi naman sila mga Christian, pero ibang grupo naman sila. Ang tinatanggap lang nila yung Old Testament. Pero yung New Testament, hindi na tinatanggap kasi yung kaisipan ni Pablo, bumabangga doon sa yun ang sinasabi ng grupo. Hindi yan hindi po yan. In fact, kapag huwag po natin yung misinterpret si Pablo. Kasi merong warn si Peter sa bagay na yan, na yung mga binabaluktot ang katuruan ni Pablo, sabi niya ay sabi niya ni Peter ay tinutupad nila ang kanilang kaparusahan. So, nakita po natin ang mga gili na taga-subaybay mga kalimutan na makikita po natin dito na ito po si Pablo, ang kanyang dinigin ay iba sa dinigin James. Kaya po napakalaking bagay ang issue from the scriptures sapagkat ito po ay pinag-aaralan po natin tayo na maunawaan ang ibig sabihin ng talata o sa pamagitan po ng pag-aaral po natin sa background, sa language, sa mga iba't iba pa pong mga kailangan upang matinig natin ang talata. So, si Pablo po ay hindi po siya naging against kay James. Sila po ay itong kanilang mga sulat po actually ay nag-aano sila. Kaya nga, sabi nga ni Pablo sa Roma 3, sabi niya, so ibig sabihin ba nito ay abay, ibig sabihin ba nito ay ang baw-abaw na sana ay wala na Pablo. Certainly not. God protects kami ng tingnan mo, yung protection ng buhay niya yung kasi makikita mo yung kanyang kasi iba yung kausap ni Pablo doon. At saka kung magsalita si Pablo doon, parang tutulak, gano'n, parang talagang mag-iisip ka kasi mga tagapagpulong ko ay kanyang mga sa mga teachers, yung alam ni Pablo
Pablo Gonzales pa ba? Kaya si Pablo, ganun din siya. Ganun yung style ng kanya. No? Kaya Yung righteousness by works sa kanila part. yes, yeah, those right. Actually, may dalawang danger when it comes to the context of works. Ang unang danger doon, or yung context of obedience, ang unang danger doon, if you will see that your obedience or your good works is the source of your salvation. Yun ang unang problem. Pangalawa is, if you will see na dahil may pananampalataya, okay na ang hindi mamunga ang ating pananampalataya. That's two extremes of interpretation ng writings ni Paul at ng writings ni James. Sabihin natin na, ay, may pananampalataya ako, so okay lang walang gawa. Yan. Ibig sabihin nun, extreme interpretation yung partner ng salvation by grace. Yes. Extreme interpretation. Yung isa naman, extreme interpretation ng obedience. Na tinitingnan nila yung obedience na ay nagiging reason na para sila ay maligtas. So, two extremes. But the real interpretation na nandun talaga sa banal na kasulatan is a person is saved by grace through faith in Christ Jesus alone. Pero yung kanilang pananampalataya at kaligtasan ay namumunga sa pagsunod ng kalooban ng Diyos at paggawa ng mga bagay. So, sinasabi, Napakagino, ano? Yung ang sinasabi ni Pablo, the source of salvation, the source of justification, no? Or the source to be righteous, no? Yung sinasabi naman po ni James, magkaiba po yun. Yung sinasabi naman ni James is yung the result of faith or the result of our salvation. Yung isa source, ito naman demonstration, no? Ito na, dahil meron ka na yan, sige nga, kung alam mo nga, ipakita mo, di ba? Ganun yung laging sinasabi. Kung meron ka, sige nga, ipakita mo nga. Yun yung kay James. Meron ka yan, naligtas ka, o sige nga, ipakita mo. Kasi mabubuti mo nga. Ay, Pablo naman, iba naman. Yun yung pinanggalingan ng meron na siya. Ayan. Pagkita po natin na napaka-ginawa ng talata po dito. Ngayon ay na-divide na po natin, na-differentiate po natin ang kaisipan ni Pablo at kung ano po yung kaisipan ni James. Kaya hindi po yan nagsasalita. Ano po yan? Talagang ano nga yun eh. Talagang pagkasama po yun, minded po yung dalawa na yan. Lagi po natin tatandaan na pagkulat po ang una po natin topic ay yung kung sino ang nagsulat ng Biblia. Tatandaan po natin, bagamat ang Diyos ay gumamit ng mga propeta, mga writers, mga tao upang maisulat. Pero yung kaisipan po nito, yung idea ng totality ng scripture po nito, ng walang ibang Diyos na pinasiyahan niya yung mga propeta, yung tao ng Diyos para kita po natin. Kaya po hindi po yan pwedeng magkamali. Yan pwedeng magkamali. Tanda po natin ang reasoning for the scriptures ay pinuproteksyonan po natin. Ano? Pinapangalagaan po natin yung solemne, no, ng banal na kasulatan or yung pagiging hindi pagkakasalungat ng banal na kasulatan. Yan po yung atin po. Naniniwala po tayo na ang salita po ng Diyos ay nagkakaisa po yan at hindi po yan sila nagpapanggal. As well as the Seventh-day Adventist ay yan din po ang kanila pong pananampalataya. Partner, baka meron kang gustong sabihin na panghuling words. Gusto kong basahin ulit, partner, yung James chapter 2 verse 24 to remind our viewers and listeners na tungkol sa kahalagahan ng pananampalatayang gumagawa. Yung sabi ng James chapter 2 verse 24, you see that a person is justified by works and not by faith alone. And this faith should not be apart from the works. Kailangan yung ating pong pananampalataya ay nakikita ang mga mabubuting gawa. At sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa,
ay gino-glorify naman, partner, ng mga tao nakakakita ang ating pong dakilang tagapagligtas natin. That's the glorious purpose of good works. The glorious purpose of good works is to glorify the Father at to glorify the Son. Hindi po to glorify ourselves. And thank you so much po. Maraming salamat po sa mga natin dyan, sa ating mga tagapakinig, sa ating sa radio, sa mga transistor radio at yun din naman sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At dalangin po namin na kayo po ay magpagpala at nagkaroon po. Tayo po ay nadagdagan ng kaalaman pagdating po sa salita nito. Kaya po maging mabuti po tayo. Ito po yung pananampalataya po natin. Yan po ay pakita po natin. Ang ating ipapakita ang pananampalataya. Yan yung sulat mo, pagpabasa mo, ipagkalandakan mo, yung sigaw mo. Hindi po yun ang sabihin mo. Hindi pagpapakita yung sabihin mo, mabubuti ko. Maganda. Maging mabuti po tayo, lalo na kayo po ay Kristiyano. Ito lamang po ang tanging ebidensya para mapatunayan po natin na tayo po ay meron pananampalataya. Maraming salamat po at kami po ay magpapaalam na at pinapabutihan hingin po natin ang ating partner Tayo po ay manalangin sa inyo, Diyos, na aming pong Panginoon, na siya patuloy na nagpapalago ng aming pong pananampalataya. Sa pamamagitan nito, Panginoon, ay gumagawa kami ng mga bagay na ayon sa inyong kalooban. Dalangin po namin na bunga po patuloy ang aming pong pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Makita po ng mga tao ang aming pong katapatan at pananampalataya upang maihayag namin, Panginoon, ang dakilang kaligtasan ng dakilang pagkakas. Salamat po sa inyo po pagdinig ng aming dalangin. Patawarin po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Manahan po kayo sa tahanan ng bawat isa na nakakarinig ng programa ito sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Maraming salamat, partner, at ganoon din sa ating mga tagapakinig at ganoon din naman sa ating mga tagapanood. Maraming salamat po sa inyo at kami po ay magpapaalam na at magkita-kita po muli tayo every Monday, Wednesday, and Friday at kapag nagpuyan na sa isang Thursday. Dito po sa ating programa na Listening from the Scriptures.
pala sa kaliwa ba? Hindi po kasi doon sa kabila yun eh, or di man. Ayan. Dito po, hindi ano po sila, resident po yan, kaya dito po kasi yung pag ano, diretso po yun sa parking. Dadaan kasi tayo sa curve. Ay, nako. Passengers sharing their location. Napaka-traffic, go Raven traffic. Sobra, halos hindi In umusad. 70 meters, Nasa turn right 2 at the oras roundabout. tayo. Ay, sa traffic BGC to. Dito lang, malapit lang. Walang dagdag. Hindi talaga In 40 pare-pares ang meters, tao. turn right at the roundabout. Hindi naman nila kasalanan. Okay, so yan. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paano po muna po samantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na In siya. 20 meters, enter the Paalam po roundabout sa and take the sobrang second traffic. exit.